Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naisip nyo na ba kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan kapag namumuo ang dugo o kung ang mga namuong dugong ito ay maaaring kusang matunaw bago pa man magdulot ng atake sa puso or stroke? Paano kung may mga pang-araw-araw na pagkain na habang ninanamnam ninyo ang sarap ay maaari palang magligtas ng inyong buhay? Ang pamumuo ng dugo o blood clots ay maaaring mabuo kahit saan sa ating katawan at parang mga bombang tahimik na naghihintay ng pagkakataon. Walang babala, binabara nito ang sirkulasyon at inilalagay sa panganib ang inyong buhay. Ang hindi alam ng marami, ang inyong kinakain ay maaaring maging isang mabisang sandata sa laban na ito. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang prutas na nagtataglay ng makapangyarihang sangkap na kayang mag-alis ng plaque sa mga ugat, pigilan ang pamumuo ng dugo, at natural na mapabuti ang sirkulasyon. Ang ilang pagkain ay kayang panatilihing malusog ang daloy ng dugo tulad ng mga deresetang gamot. Ngayon, matututunan ninyo ang tungkol sa 13 prutas na napatunayan ng siyensya na tumutulong magtunaw ng mga mapanganib na namuong dugo at panatilihing malusog ang puso. Lahat ng ito ay madaling hanapin at isama sa inyong pang-araw-araw na buhay. At tiyak na magugulat kayo sa ikapitong prutas. Simulan na natin. Ang nakagugulat na katotohanan sa likod ng pamumuo ng dugo kapag ang dugo ay sobrang namuo sa loob ng mga ugat, nabubuo ang mga solidong istruktura na tinatawag na blood clots. Bagamat ang pamumuo ng dugo ay isang normal at mahalagang proseso para pigilan ang pagdurugo, nagiging problema ito kapag masyadong madalas mangyari. Hinaharangan nito ang daloy ng dugo at pinatataas ang panganib ng mga delikadong kondisyon tulad ng pulmonary embolism, atake sa puso, stroke at thrombosis. Pero bakit nga ba nabubuo ang mga mapanganib na clot na ito sa katawan? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang sedentaryong pamumuhay na karaniwan sa atin ngayon. Ang matagalang pag-upo sa trabaho man o sa mahahabang biyahe ay nagpapabagal ng sirkulasyon ng dugo. Ito ang nagiging sanhi ng pamumuo ng dugo sa mga ugat sa binti, isang kondisyon na tinatawag na deep vein thrombosis. Sa bawat oras na kayo ay nakaupo lang, tumataas ng hanggang 10% ang panganib na magkaroon ng nakamamatay na pamumuo ng dugo. Ang dehydration o kakulangan sa tubig ay nagpapalapot din ng dugo na nagpapataas ng panganib. Isa pang mahalagang salik ay ang hindi wastong pagkain na laganap sa modernong panahon. Ang sobrang pagkain ng mga ultra-processed food na mayaman sa trans fats at refined carbohydrates ay nagpapataas ng pamamaga sa katawan. Ito ay nagpapalaki ng panganib ng pamumuo ng dugo at naghihikayat ng pagdami ng taba sa mga ugat. Ang kakulangan sa ilang mahahalagang sustansya tulad ng flavonoids, omega-3 fatty acids at vitamina K ay nakahahadlang din sa maayos na daloy ng dugo. Ang mga malalang sakit tulad ng high blood pressure, diabetes at mataas na kolesterol ay direktang nauugnay sa mas mataas na panganib ng abnormal na pamumuo ng dugo. Kung may mga katanungan kayo, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Para laging updated sa mga payong pangkalusugan,
mula sa Senior Health, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications. At gusto kong malaman kung kasama ko kayo. Kung nanonood kayo ngayon at nakaugnay kayo sa bidyong ito, i-type ang 1 sa comment section. Kung hindi i-type ang 0. Ito'y dahil pinapataas ng mga karamdamang ito ang pamamaga at binabago ang pagiging nababanat ng mga ugat. May mga tao rin na mas madaling magkaproblema sa pamumuo ng dugo dahil sa kanilang lahi. Ang mga gamot tulad ng birth control at hormone replacement therapy ay maaari ring magpataas ng panganib sa paglipas ng panahon. Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga prutas na may likas na panlaban sa lahat ng panganib na ito? Matutunaw ba? Ang namuong dugo ng walang gamot. Marami ang magtataka na ang isang namuong dugo ay maaaring kusang matunaw, ngunit ang katawan ng tao ay may sariling panlaban dito. Ang ating katawan ay gumagawa ng mga natural na enzyme tulad ng plasmin na tumutulong magtunaw ng mga namuong dugo sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang prosesong ito ay maaaring mahadlangan ng sobrang pamumuo o pamamaga ng mga ugat. Mabuti na lang ipinapakita ng mga pananaliksik na may ilang pagkain, lalo na ang mga prutas na maaaring suportahan ang natural na prosesong ito. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Harvard University na may ilang prutas na naglalaman ng mga sangkap na kayang magpababa ng panganib ng pamumuo ng dugo ng hanggang 32%. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa natural na enzymes at antioxidants ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pamumuo ng dugo. Ang mga samangkwang, mga sangkap na matatagpuan sa mga prutas tulad ng papaya, kiwi at pinya ay tumutulong sa pagtunaw ng fibrin, isang protina na mahalaga sa pagbuo ng namuong dugo. Ang pagtunaw sa fibrin ay pumipigil sa pagbabara sa mga ugat. Ang mga prutas na mayaman sa flavonoids tulad ng berries at ubas ay nakakatulong din sa pagbawas ng pamamaga. Ginagawa nilang mas nababanat ang mga ugat na nagpapahirap sa pagbuo ng mga clot. Mahalaga rin ang hydration dahil ang malapot na dugo ay mas madaling mamuo. Ang pagkain ng mga prutas na may mataas na water content tulad ng dalandan at pakwan ay malaking tulong. Pero mag-ingat bagamat epektibo ang mga hakbang na ito sa pag-iwas, ang isang namuong dugo na nabuo na ay maaaring mangailangan ng agarang atensyong medikal. Mahalagang humingi agad ng tulong sa profesional kung may hinala ng thrombosis o embolism. 1. Ang sikretong lakas ng vitamin C, dalandan na nagliligtas ng milyon-milyong buhay. Ang dalandan, isa sa mga pinakakilalang prutas sa buong mundo, ay may kahanga-hangang epekto sa kalusugan ng puso. Mayaman sa vitamin C, pinapabuti ng dalandan ang sirkulasyon at pinapatibay ang mga ugat. Dahil dito, nababawasan ang panganib ng mga mapanganib na pamumuo ng dugo na maaaring magdulot ng atake sa puso at stroke. Sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, natuklasan ang nakakagulat na impormasyon tungkol sa lakas nito. Ang regular na pagkonsumo ng vitamin C ay nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso ng 30%. Ang vitamin C sa dalandan ay nagsisilbing isang malakas na pananggalang, pinapatibay ang mga pader ng ugat
at pinipigilan ang pagbuo ng plaque. Bilang isang mabisang antioxidant, binabawasan ng vitamin C ang pamamaga at pinipigilan ang oksihenasyon ng LDL cholesterol, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbabara ng ugat at pamumuo ng dugo. Ang mga flavonoids tulad ng hesperidin na nasa dalandan ay tumutulong din sa daloy ng dugo. Ang mga sangkap na ito ay pinapanatiling malayang dumadaloy ang dugo at pinipigilan ang pagtigas ng mga ugat. Isang sikreto na hindi alam ng marami. Para masulit ang benepisyo ng prutas na ito, huwag salain ang katas dahil ang sapal at lamad nito ay naglalaman ng maraming fiber at antioxidants. Totoo ba na ang pagkain ng isang dalandan araw-araw ay mapapanatiling ligtas ang iyong puso? Hintayin ang susunod na prutas na ihahayag. 2. Granada. Ang sikretong eliksir ng mga sentenaryo na kayang baguhin ang iyong dugo. Hindi aksidente na ang Granada pomegranate ay isa sa mga pinakamainam na pagkain para sa kalusugan ng puso. Ang prutas na ito ay may natatanging sangkap na tinatawag na punic halogen, isang napakalakas na antioxidant. Pinipigilan nito ang pagdami ng taba sa mga ugat at pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo laban sa pamamaga. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Atherosclerosis, natuklasan ang kahangahangang impormasyon tungkol sa lakas nito. Ang kapal ng plaque sa ugat ay bumaba ng 35% sa mga taong uminom ng katas ng Granada sa loob ng 3 buwan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang Granada ay pisikal na tumutulong sa paglilinis ng mga baradong ugat at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang susi ay ang kakayahan nitong palakasin ang produksyon ng nitric oxide, isang sangkap na nagpaparelax at nagpapalapad ng mga ugat. Dahil dito, bumababa ang presyon ng dugo at ang panganib ng pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng pagpapadali ng daloy nito. Binabawasan din ng Granada ang oksihenasyon ng LDL cholesterol na isang malaking salik sa pagbuo ng namuong dugo. Ang mga katangiang anti-inflammatory ng Granada ay isa pang mahusay na kakampi para sa mga nais umiwas sa thrombosis. May isang hindi gaanong kilalang paraan upang masulit ang mga benepisyo ng prutas na ito. Haluan ang Granada ng itim na paminta na naglalaman ng piperine upang mapabuti ang pagsipsip ng polyphenols ng Granada. Naisip mo ba na ang isang simpleng prutas ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking epekto sa iyong kalusugan? 3. Ang mangga ang ipinagbabawal na prutas na tinatangkang itago ng industriya ng gamot. Ang mangga ay hindi lang isang masarap na tropikal na prutas. Ito ay isang tunay na lunas para sa sistema ng sirkulasyon. Mayaman sa mga bitamina A, C at E, pinipigilan ng prutas na ito ang oksihenasyon ng kolesterol at nilalabanan ang pamamaga ng mga ugat. Ang mga prosesong ito ay may mahalagang papel sa pagbuo ng plaque at pamumuo ng dugo sa mga ugat. Ang mga mananaliksik sa University of Oklahoma ay nagpakita ng mga kahangahangang katangian ng prutas na ito. Ang mangiferin, isang malakas na polyphenol na matatagpuan sa mangga, ay direktang nakakaapekto sa pagiging malabnaw ng dugo. Ang natatanging sangkap na ito ay kayang pigilan ang pagdidikit-dikit ng mga platelet na kasing epektibo ng ilang gamot. Kinokontrol ng mangiferin
ang produksyon ng thromboxane, isang chemical na nagtataguyod ng pamumuo kapag labis ang produksyon nito. Natural na pinapanatili ng mangga ang malusog na daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagbalanse sa kemikal na ito. Ang mangga ay mayaman din sa soluble fiber na nagpapababa ng antas ng LDL cholesterol sa dugo. Pinapanatili nitong malinis ang mga ugat at pinipigilan ang pagdami ng plaque. Ang mataas na potassium content ng mangga na nagpapababa ng presyon ng dugo ay isa pang hindi inaasahang benepisyo. Subukang magdagdag ng cinnamon sa isang smoothie na may mangga upang palakasin ang epekto nito. Ang cinnamon ay may likas na katangiang anticoagulant na nagpapahusay sa epekto ng mangga. Kung akala nyo ay kahanga-hanga na ang kapangyarihan ng mangga, maghintay kayo hanggang malaman nyo ang susunod na prutas na kayang linisin ang inyong mga ugat. 4. Ang kiwi, ang munting berdeng bomba na gumagawa ng himala sa iyong mga ugat. Sa kabila ng simpleng anyo nito, ang kiwi ay may nakakagulat na epekto sa kalusugan ng puso. Ang actinidin, isang natatanging enzyme na matatagpuan dito, ay may kakayahang sirain ang fibrin. Ang pagkasira ng fibrin, isang protina na mahalaga sa pamumuo ng dugo, ay pumipigil sa pagbabara ng mga ugat. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry, natuklasan ang kahanga-hangang impormasyon tungkol sa lakas nito sa loob ng 28 araw. Ang mga taong kumain ng 2 kiwi sa isang araw ay nakaranas ng 18% na pagbaba sa lapot ng dugo. Ginagawa nitong isa ang kiwi sa mga pinaka-epektibong natural na pampalabnaw ng dugo na lubos na nagpapababa ng panganib ng thrombosis, stroke at atake sa puso. Ang prutas na ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng fiber, potassium at vitamin C na lahat ay sumusuporta sa malusog na mga ugat. Pinapabuti rin nito ang pangkalahatang sirkulasyon ng dugo at balanse ng presyon. Ang mga katangiang anti-inflammatory nito ay nakakatulong din sa pagbawas ng pagdami ng plaque sa mga ugat. Ang katotohanang binabawasan ng kiwi ang antas ng fibrinogen, isang protina na nagpapataas ng panganib ng nakamamatay na pamumuo ng dugo, ay isa pang mahalagang aspeto. May isang hindi gaanong kilalang mahalagang tip para masulit ang mga benepisyo ng kiwi. Kainin ito nang walang laman ang tiyan dahil ang actinidin ay pinakamahusay na gumagana sa bahagyang acidic na kapaligiran. Humanga ba kayo sa lakas ng munting berdeng prutas na ito? Ang susunod ay may mas kahanga-hangang mga katangian, kaya maghanda. 5. Ang papaya, ang tropikal na hiyas na nagtutunaw ng namuong dugo habang natutulog ka. Bukod sa kilalang benepisyo nito sa panunaw, ang papaya ay may malakas na epekto laban sa pamumuo ng dugo. Ito ay dahil sa isang natatanging enzyme na tinatawag na papain na nagtutunaw ng mga protina. Ang mga protinang ito ay nag-aambag sa pagtaas ng pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng pagbuo ng plaque sa mga ugat. Natuklasan ang mga hindi inaasahang resulta sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition. Ang mga regular na kumakain ng papaya ay may 16% na mas mababang antas ng triglycerides sa dugo. Tinatanggal ng papain
ang mga deposito ng taba at pinipigilan ang pagbuo ng mga mapanganib na namuong dugo na nagsisilbing isang tunay na tagalinis ng ugat. Ang labis na taba, LDL cholesterol at fibrin ay maaaring maipon sa loob ng mga ugat. Pinipigilan nito ang normal na daloy ng dugo at naghihikayat ng pagbuo ng mga clot. Ang papain, isang natural na panlinis na matatagpuan sa papaya, ay tumutulong sa pagtunaw ng mga sangkap na ito. Ang papaya ay mayaman din sa beta-carotene at vitamin C na parehong nagpapababa ng pamamaga ng mga ugat. May isang trick kung nais mong mapabuti pa ang epekto ng papaya sa sirkulasyon, isama ito sa luya na may natural na sangkap na tinatawag na gingerol na pumipigil sa pagbuo ng mga clot. Ang paggawa ng papaya smoothie na may maliit na piraso ng sariwang luya ay isang mahusay na paraan para matunaw ang malakas na kombinasyong ito. Nasubukan nyo na ba ang epektibong kombinasyong ito na proteksyon para sa sistema ng sirkulasyon? 6. Pakwan. Ang solusyon na nagbabago sa larangan ng cardiology. Ang pakwan watermelon ay isa sa mga pinaka-hydrating at epektibong prutas para sa sirkulasyon ng dugo. Pinapanatili nitong mas malabnaw ang dugo at hindi gaanong namumuo dahil binubuo ito ng higit sa 90% na tubig. Gayunpaman, ang mataas na citrulline content ng pakwan ang tunay na nagpapabutis sa kalusugan ng puso. Ang citrulline, isang natural na amino acid, ay nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Binabago ito ng katawan upang maging nitric oxide, isang sangkap na nagpapalapad at nagpaparelax sa mga ugat. Sa pamamagitan ng pagpapadali ng daloy ng dugo, binabawasan ng mekanismong ito ang panganib ng mga sakit sa puso, thrombosis at alta presyon. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Hypertension, ang mga resulta ay kahanga-hanga. Ang regular na pagkain ng pakwan ay maaaring makabuluhang bawasan ang paninigas ng ugat. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa buong sistema ng sirkulasyon at pinipigilan ang pagbabara. Ang lycopene, ang parehong antioxidant na nasa kamatis, ay nasa pakwan din. Binabawasan nito ang panganib ng pagbuo ng plaque sa ugat at nilalabanan ang iritasyon sa mga daluyan ng dugo. Narito ang isang kapaki-pakinabang na tip upang mapataas pa ang mga benepisyo sa kalusugan ng pakwan. Kainin din ang mga buto dahil mayaman ito sa iron at magnesium, dalawang sustansya na mahalaga para sa malusog na dugo. Maniniwala ba kayo na ang isang bagay na nakakapresko ay maaaring maging isang mabisang panlaban sa pamumuo ng dugo? 7. Ang munting blueberry na maaaring magligtas ng iyong buhay bukas. Huwag magpalinlang sa laki pagdating sa kalusugan ng puso. Ang blueberries ay isang tunay na higante. Mayaman sa anthocyanins, mga malalakas na antioxidant na nagbibigay ng matingkad na asul na kulay nito. Ang blueberries ay direktang nakakaapekto sa sistema ng sirkulasyon. Pinapatibay ng mga sangkap na ito ang mga pader ng ugat at pinipigilan ang pagbuo ng namuong dugo. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Michigan ang isang hindi inaasahang bagay tungkol sa munting prutas na ito. Ang regular na pagkain ng blueberry ay maaaring magpababa ng panganib ng pagbuo ng atherosclerotic plaque ng hanggang 60%.
Ang anthocyanins ng blueberries ay may kakaibang kakayahang ayusin ang pinsala sa pader ng ugat. Tinatawag ng ilang siyentipiko ang blueberries na isang natural na aspirin dahil sa lakas ng epektong ito. Bukod dito, ang blueberries ay nag-a-activate ng sirtuin, isang protina na kumokontrol sa metabolismo ng selula at nagpoprotekta laban sa atake sa puso. Nagbibigay ito ng karagdagang proteksyon laban sa pagbuo ng namuong dugo at pamamaga ng mga ugat. Ang pterostilbene, isa pang sangkap na matatagpuan sa blueberries, ay nagpapababa ng antas ng LDL cholesterol sa dugo. Kakaunti ang nakakaalam ng isang espesyal na tip para masulit ang benepisyo ng super prutas na ito. Magdagdag ng walnuts sa blueberries upang mapataas ang mga katangiang anticoagulant nito dahil naglalaman ito ng omega-3 fatty acids. Naging regular na bahagi na ba ng inyong dieta ang munting asul na powerhouse na ito? Iton, ang ubas ang libu-libong taong sikreto ng mga pinakamatatag na sibilisasyon sa mundo. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang ubas ay isang epektibong panlaban sa pamumuo ng dugo. Ang resveratrol, isang sangkap na matatagpuan sa balat ng ubas, ang malaking sikreto nito. Ang natural na antioxidant na ito ay direktang nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo at kalusugan ng puso. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition, kapansin-pansin ang mga resulta sa loob ng 2 linggo. Ang mga taong uminom ng katas ng pulang ubas ay nagkaroon ng 70% na mas mababang panganib ng pamumuo ng dugo. Ang resveratrol na nasa ubas ay pumipigil sa pagbuo ng mga namuong dugo at gumagana bilang isang tunay na natural na gamot. Natural na kinokontrol ng resveratrol ang mga platelet, pinipigilan ang sobrang pagdidikit-dikit nito. Pinipigilan nito ang thrombosis at atake sa puso, pati na rin ang pagbuo ng mga mapanganib na pagbabara sa ugat. Bukod dito, ginagawa nitong mas nababanat ang mga ugat na nagpapadali sa daloy ng dugo. Ang kasaganan ng flavonoids, mga sangkap na tumutulong sa pagpapalapad ng mga ugat, ay isa pang bentahe ng ubas. Kakaunti ang nakakaalam ng isang mahalagang aspeto na kailangan para masulit ang mga benepisyong ito. Huwag itapon ang balat dahil naglalaman ito ng halos 80% ng resveratrol sa ubas. Ang pag-freeze ng ubas at pagkain nito bilang isang malamig na merienda ay isang madali at epektibong paraan upang magamit ito. Alam nyo ba na ang ubas ay naging pangunahing bahagi ng dieta ng mga pinakamatagal na nabubuhay na sibilisasyon sa mundo? 9. Ang abokado, ang ipinagbabawal na taba na ipinapayo na ngayon ng mga kardiologo. Ang abokado ay matagal nang tinitingnan ng may pag-aalinlangan dahil sa mataas na fat content nito. Sa katunayan, ang taba na ito ang mismong dahilan kung bakit ang abokado ay isa sa mga pinakamalusog na pagkain para sa puso. Mayaman sa monounsaturated at omega-3 fats, binabawasan ng abokado ang LDL cholesterol. Bukod pa rito, pinapataas nito ang HDL cholesterol na pumipigil sa pagdami ng plaque sa mga ugat. Sa isang pag-aaral ng American Heart Association, natuklasan ang mga kahangahangang resulta tungkol sa paggamit nito. Ang panganib sa sakit sa puso ay nababawasan ng 22% para sa mga kumakain ng abokado kahit 3 beses sa isang linggo.
Ito ay isa sa mga pinakamahusay na natural na pinagkukunan ng bitamina K na kailangan upang mapanatili ang balanse ng pamumuo ng dugo. Tumaas ang panganib ng pamumuo kung masyadong malapot ang dugo. Kung masyadong malabnaw, mas matagal gumaling ang mga hiwa at sugat. Binabawasan ng abokado ang insidente ng stroke at thrombosis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang balanseng ito. Ang flavonoids, mga sangkap na sumusuporta sa pag-relax ng mga ugat, ay nasa prutas na ito rin. Ngunit alam nyo ba na ang bahagi ng abokado na may pinakamaraming sustansya ay hindi gaanong nagagamit? Ang berdeng bahagi na malapit sa balat ay may hanggang 3 beses na mas maraming antioxidants kaysa sa laman ng prutas. Subukang kayurin ang bahaging ito gamit ang kutsara at idagdag sa inyong smoothie sa halip na itapon. Naisip nyo ba ang potensyal na benepisyo sa kalusugan ng taba para sa inyong sistema ng sirkulasyon? 10. Mga berries ang hindi nakikitang harang na nagpapanatiling ligtas sa iyong puso. Ang mga blackberry, raspberry, blueberry, at strawberry ay higit pa sa masasarap na prutas. Marami silang anthocyanins, mga malalakas na antioxidant na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay. Ang mga sangkap na ito ay mahalaga sa pag-iwas sa sakit sa puso at pamumuo ng dugo. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Health Publishing, kapansin-pansin ang mga resulta, ang mga berries ay nauugnay sa 32% na mas mababang panganib ng stroke sa mga taong kumakain nito kahit 3 beses sa isang linggo. Ang anthocyanins sa mga berries ay pumapalibot sa mga ugat na parang isang proteksyon na kalasag. Ito ay dahil ginagawang mas nababanat ng anthocyanins ang mga ugat sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang panloob na layer. Bukod pa rito, pinapalakas nila ang resistensya ng mga ugat sa pagbuo ng plaque na nagbabawas ng pagsikip at pagbabara. Bukod dito, ang mga prutas na ito ay napakahusay sa pagbabawas ng lapot ng dugo. Ang kakayahan ng mga berries na pigilan ang oksihenasyon ng LDL cholesterol ay isa pang kamangha-manghang bentahe. Kakaunti ang nakakaalam ng isang natatanging paraan upang masulit ang mga benepisyo ng mga pulang prutas. Ibabad ang mga ito sa green tea bago inumin dahil naglalaman ito ng catechins. Kapag pinapahusay ng mga sangkap na ito ang pagpapalapad ng mga ugat at dinodoble ang kakayahang protektahan ang mga it. Sino ang mag-aakala na ang maliliit at makukulay na prutas na ito ay maaaring maging epektibong proteksyon sa puso? 11. Saging, ang gintong hiyas na kumokontrol sa presyo ng dugo. Habang nililinis ang iyong mga ugat, sa kabila ng kanilang simpleng anyo, ang saging ay nag-aalok ng kahangahangang mga benepisyo sa kalusugan ng puso. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na natural na pinagkukunan ng potassium, isang mineral na kailangan upang mapanatili ang normal na presyon ng dugo. Pinipigilan din ng potassium ang pagtigas ng mga ugat na isang pangunahing sanhi ng pamumuo ng dugo. Ang mga resulta ng isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Hypertension ay hindi inaasahan. Ang tsansa ng isang tao na magkaroon ng stroke ay bumababa ng 21% kung may sapat siyang potassium araw-araw. Ang potassium sa saging
ay natural na nagpaparelax sa mga pader ng ugat. Pinapadali ng potassium ang daloy ng dugo at binabawasan ang hirap sa puso sa pamamagitan ng pag-relax sa mga pader ng daluyan ng dugo. Ang resulta nito ay isang mas balanseng presyon ng dugo at mas mababang panganib ng mga problema sa puso. Direkta ring nakakatulong ang saging sa pagbabawas ng lapot ng dugo. Ang bitamina B6 ay isa pang sangkap na matatagpuan sa saging na nagpapababa ng antat ng homocysteine. Ang homocysteine ay isang amino acid na maaaring makapinsala sa makamatan sa mga ugat at magpataas ng panganib ng thrombosis kapag tumaas. Kakaunti ang nakakaalam ng kawili-wiling tampok ng prutas na ito. Ang balat ng saging ay maaaring maging napakabuti para sa sirkulasyon. Naglalaman ito ng natural na serotonin na nagpaparelax sa mga ugat at nagpapataas ng daloy ng dugo. 12. Pinya, ang pinakamalakas na natural na pantunaw ng namuong dugo na natuklasan ng siyensya. Bukod sa pagiging masarap na tropikal na prutas, ang pinya ay isang epektibong panlaban at pantunaw ng namuong dugo. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang natatanging enzyme na tinatawag na bromelain na direktang nakakaapekto sa pagkasira ng fibrin, ang protina na nagdudulot ng pamumuo. Maaaring sirain ang fibrin upang maiwasan ang malubhang pagbabara sa mga ugat. Bilang isang tunay na natural na pantunaw, tumutulong ang bromelain na sirain ang mga namuong dugo bago pa man sila magdulot ng malalaking problema. Kasama sa mga problemang ito, ang atake sa puso, stroke at thrombosis na lahat ay maaaring maging nakamamatay o magdulot ng pangmatagalang epekto. Napatunayan na ang bromelain ay makabuluhang nagpapababa ng lapot ng dugo ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa International Journal of Molecular Sciences. Dahil sa lakas ng epektong ito, ilang mga doktor ngayon ang nagpapayo sa mga pasyente na nasa panganib sa sakit sa puso na regular na kumain ng pinya. Ang pinya ay naglalaman din ng maraming bitamina C na nagpapababa ng pamamaga at nagpapatibay ng mga ugat. Pinapanatili nitong malusog ang sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpigil sa pagtigas at pagbabara ng mga ugat. Bukod pa rito, ang pinya ay may natural na antioxidants at manganese na maaaring makatulong sa pagprotekta sa puso. Mayroong isang malakas na kombinasyon na maaaring lalong magpalakas sa mga katangiang anticoagulant ng pinya. Dagdagan ito ng luyang dilaw, turmeric, dahil naglalaman ito ng curcumin, isang malakas na natural na anti-inflammatory na pumipigil sa pagbuo ng mga clot. Ang paggawa ng katas ng pinya na may kaunting itim na paminta at isang kurot ng luyang dilaw ay isang mahusay na alternatibo. 13. Lemon, ang sinaunang panlinis na nakakagulat sa mga siyentipiko sa buong mundo. Ang lemon ay isang mabisang kakampi sa kalusugan ng puso at ginagamit sa higit pa sa pampalasa ng pagkain. Mayaman sa bitamina C at bioflavonoids, pinapataas ng lemon ang pagiging nababanat ng mga ugat at pinapatibay ang mga ito. Pinipigilan nito ang pagtigas ng mga pader ng ugat na mahalaga sa pag-iwas sa pamumuo at pagbabara sa daluyan ng dugo. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of California
ang mga hindi kapani-paniwalang katangian ng prutas na ito, ang hesperidin at diosmin na matatagpuan sa lemon ay mga sangkap na makabuluhang nagpapababa ng pamamaga ng mga ugat. Isang espesyal na katangian ng mga citrus flavonoid na ito ay ang kanilang kakayahang palakasin ang mga pader ng kapilari. Pinipigilan din ng bitamina C ng lemon ang oksihenasyon ng LDL cholesterol, isang proseso na nagdudulot ng pagbuo ng plaque. Ang lemon ay mayroon ding mga katangiang alkalizing na tumutulong sa pagbalanse ng pH ng dugo. Ang citric acid ng lemon ay mayroon ding kapangyarihang tunawin ang maliliit na deposito ng calcium sa mga ugat. Ang epekto ng lemon sa produksyon ng nitric oxide ng katawan ay isang hindi gaanong kilalang benepisyo. Isang sinaunang pamamaraan na nagpapalakas sa mga epekto ng lemon ang ginagamit upang ma-optimize ang mga benepisyo nito. Sa umaga, uminom ng maligamgam na tubig na may lemon at isang kurot ng luya nang walang laman ang tiyan. Ang timplang ito ay nagpapataas ng daloy ng dugo, naglilinis nito at nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan ng sistema ng puso. Ang inyong desisyon na maaaring magbago ng inyong puso habang buhay. Ang pagwawalang bahala sa kalagayan ng inyong sirkulasyon ay isang nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng marami araw-araw. Ang mga namuong dugo ay mga tahimik na mamamatay tao na maaaring biglang magdulot ng pulmonary embolism atake sa puso at stroke. Ngayon, hawak ninyo ang isang kaalaman na iilan lamang ang mayroon. Maraming tao ang napapansin lamang ang problema kapag huli na ang lahat at may pinsala ng naganap. Ngunit kayo, mayroon kayong impormasyon na maaaring magligtas ng inyong buhay. Alam nyo na ngayon na ang pagkain ng mga tamang prutas ay makakatulong panatilihing malusog ang daloy ng inyong dugo at protektahan ang inyong mga ugat. Ang terrename prutas na ating tinalakay ay hindi lamang masasarap. Naglalaman ang mga ito ng makapangyarihang natural na sangkap. Kaya nilang pabutihin ang sirkulasyon, iwasan at tunawin ang mga namuong dugo at natural na protektahan ang inyong puso. Ito ay mga tunay na gamot na ibinigay sa atin ng kalikasan na umaayon sa ating katawan nang walang masamang epekto ng mga sintetikong gamot. Ang pinakamagandang bahagi, madali ninyong maisasama ang mga prutas na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi kailangan ng mahigpit na gawain o komplikadong dieta para tamasahin ang mga kahanga-hangang benepisyong ito. Isang mahalagang aral. Ang kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman. Ang pag-aalaga sa ating puso ay hindi isang gastusin, kundi isang pamumuhunan para sa isang mahaba, masaya at aktibong buhay. Huwag nating hintayin na magkaroon pa ng problema bago kumilos. Ang pag-iwas ay laging mas mabuti kaysa sa paglunas. Gawin ninyong kaibigan ang pagkain sa laban kontra sa pamumuo ng dugo. Simulan ninyo ngayon. Sa susunod ninyong pagkain, isama ang isa sa mga prutas na ito. Ang inyong puso at sirkulasyon ay tiyak na magpapasalamat sa inyo. Ang desisyon ninyo ngayon ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang mahaba at malusog na buhay at mga problemang maiiwasan sana. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Alin sa mga prutas na ito ang paborito ninyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nakita ninyong mahalaga
ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sama-sama nating pangalagaan ang ating kalusugan.